Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po, Bicolandia. Kumusta po kayo? Magandang umaga po dito sa probinsya ng Camarines Sur. At magandang umaga dito po sa lungsod ng Naga. So magandang umaga po. Lalo na sa ngayon ay nakaantabay na sa kanilang mga radyo. Lalo na yung ating masusugid na tagapakinig. Ito po ang BBS DWLV 91.9 FM at kayo ngayon ay nakikinig o nanunood dito po sa biyaya sa pagkaaga. Sa ngalan po ng Alliance of Ministries of Metro Naga Incorporated or AMNI, ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bulaños, inyong maririnig sa loob ng 30 minuto at sa technical side, si Sir Director Ariel Camarote at si Sir Stephen Pavis. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sarap pang matulog, 'di ba? Medyo mahamog sa labas at pagka kayo ay hindi talaga sanay gumising ng maaga, sarap pa talaga matulog. Ganun pa man, mas maganda pa rin ang masanay na gumigising ng maaga. Kaya bangon na po at simulan na ho natin ang ating araw, ang ating umaga sa pakikipag-usap sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay para ang buong maghapon natin ay maharap natin na mayroong gabay, mayroong kalakasan, mayroong kapayapaan na nanggagaling po sa ating dakilang manlilikha. Wag ho tayong pakakumpiyansa, no? Wag tayong pakatiwala sa ating mga sarili na pagising sa umaga kung ano-ano na mga pinagagawa. Wala man lang na siguro ang iba ay hindi man lang manalangin para makipag-usap sa Ama sa langit para hilingin ang kanyang gabay sa ating buong maghapon, sa buong araw ng ating pagharap sa buhay at mga karanasan. Ngayong umaga, ako po ay hindi ko po matuloy-tuloy ang aking gustong talakayin sapagkat may nag-message po sa akin dito sa messenger ko at mayroon namang isang tanong. Ito ay nanggagaling kay Sir Maximo Peralta. Peralta po ba ito? Kay Sir Maximo Peralta. Ang kanyang tanong ay ito po. Ako po ay isang espiritista. Kasalanan po ba ito? Yun lang po kasimplang kanyang tanong. Duda ko, si Sir, magandang umaga po sa iyo, Sir Maximo Peralta. Sabi niya po lagi siyang nakikinig din. Actually, itong tanong niya, may naganap na po kasing conversation sa pagitan naming dalawa. Bago pa itong tanong na ito, sabi niya, kanina po, habang nandun ako sa market, natanggap ko itong message na ito. Isa po siyang espiritista at tinatanong niya kung kasalanan ba ito sa Diyos. Duda ko si Sir Maximo ay kinakausap na ng Espiritu ng Diyos. Ano po? Ng banal na Espiritu. Magandang umaga po kay Sister Eva Agregado at kay Sir Felipe Agregado Jr. At magandang umaga din po kay Sir Luis R. Sanosi Jr. Hindi ko po matatalakay, mga minamahal kong mga tagapakinig, ang
paksa o pag-uusapan sana natin ngayong umaga dahil bihira namang mangyari ang ganitong pagkakataon. Kaya nais ko pong pagbigyan ng tanong ni Sir Maximo Peralta. Mahalaga, hindi ko sana ito sasagutin pero nakiusap at mahalaga talaga itong sagutin. Sabi ko nga, duda ko, kinakausap na siya ng banal na espiritu sa bagay na yan. O sige po, bago po natin harapin ang bago tayo magsimula sa ating pag-aaral, simulan po natin ito sa panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos, aming Ama, marami pong salamat muli sa buhay na ito. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat kahit kami may mga suliranin sa buhay. Maging sa araw na ito, hindi po namin alam kung ano ang mga pangyayaring magaganap sa aming buhay. Salamat po sapagkat mahal mo kami. At ang pagmamahal mo ang aming sandigan, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan kahit ano ang mga problema sa aming buhay. Sa ngayong umaga, sa aming pakikinig, pag-aaral, dalangin ko po ang iyong pagpapahayag ng katotohanan sa mga makikinig ngayong Panginoon. Ito ang aming dalangin, kalakip ng aming papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tuloy na ho tayo at uulitin ko po, sasagutin ko po itong tanong ni Sir Maximo Peralta. Uulitin ko po ang kanyang tanong ay, ako po ay isang espiritista. Kasalanan po ba ito? Yan. Ang ganda ng kanyang tanong at hindi pwedeng baliwalain ko ito. Alam niyo po mga minamahal kong mga tagapakinig, ang programang ito ng Biyaya sa Pagkaaga, ako po ang nag-a-assign po ng mga kapwa pastor na magpuprograma dito. At itong programang ito ay dinisenyo ito upang bago harapin ang buong maghapon ay magabayan tayo ng mga aral ng Diyos. Kaya hindi po ako tumatalakay dito ng malalalim, hindi ako tumatalakay dito ng mga usapin na pangpastor lang o kaya pangsimbahan lang. Mas binibigyan ko po dito ng diin kung paano tayo mapapalapit sa Diyos, paano mapapanatili ang ating kaugnayan sa Diyos. Kasi hindi ako pwedeng tumalakay dito ng mga komplikadong mga turo, o kaya malalalim na turo na tanging ang Diyos lamang at ako ang nagkakaintindihan. O kaya ang makakarelate lang sa sinasabi ko ay kapwa pastor. Hindi po ganoon. May kanya-kanyang design ang bawat segment. Pero itong Biyaya sa Pagkaaga, ang mga tinuturo po natin dito, ang mga tinuturo ko po dito ay nababase po sa mga purong aral ng Diyos. Na nababase po sa banal na kasulatan. Kaya hindi pwede na talagang tumalakay ako dito ng hindi maiintindihan ng mga taong hindi naman nagbabasa o hindi nakakapagbasa ng banal na kasulatan. Idinisenyo po itong programang ito para maabot natin ang ating mga kababayan, lalo na yung mga tao na hindi talaga nakakapagbasa ng banal na kasulatan at hindi pa nila lubos na nakikilala o hindi pa nila alam na ang mga aral ng Diyos. Kaya ang tinatalakay ko po dito ay mabababaw lang. Pero itong tanong na ito, kailangan ko itong sagutin. Dahil mahalaga ito. Lalo na nga nadidiscern ko po na itong si Sir Maximo Peralta ay, to be honest, nadidiscern ko na siya ay may conviction na. Siya ay kinakausap na ng
banal na espiritu. Dahil isa po siyang espiritista. Ano? Hindi siya magtatanong ng ganito kung hindi siya nakukonvict ng banal na espiritu. Ano po, sabi niya, lagi din pala siyang nakikinig sa akin, kaya nga lang sa radyo. Dahil wala siya dito sa syudad. Ano? So, sasagutin ko na po at gabayan nawa ko ng Panginoon. Mula sa lumang tipan, sa Leviticus, Kabanatang 20, talatang 27, ganito po ang nasusulat sa Tagalog na Biblia. Ano? Sa English Bible, ito po ay Leviticus chapter 20, verse 27. Ganito ang nasusulat. Sino mang kumakausap sa mga espiritu ng mga patay na o mga manghuhula, maging lalaki o babae, ay babatuhin hanggang sa mamatay. Sila na rin ang may kagagawan sa sarili nilang kamatayan. Si Sir Maximo Peralta, nawa po ay nakikinig ka ngayon mismo sa mga oras na ito. Itong kababasa ko lamang ay nanggagaling po mismo sa banal na kasulatan. Ano? Dahil ang tanong mo po ay isa kang espiritista at ang tanong mo ay kasalanan ba ito? To be honest, paprangkahin kita sa Maximo Peralta, kasalanan po yan. Okay? Mayroon kang nilalabag na aral ng Diyos. Okay? Kasi nag-search din po ako nito kung ano ang ginagampan ng papel ng mga espiritista. Ano po? Kung ano ang mga function ng isang spiritist o involved sa spiritism. Sa mga nakikinig din sa akin ngayon, siguro baka aksidente ay may makabukas ng kanilang radyo at naipihit dito sa biyaya sa pagkaaga at isa ka ring espiritista, pakinggan mo ito. Lalo na kay Sir Maximo Peralta. Kasalanan po yan, Sir Maximo, sa mga mahal nating tagapakinig. Wag na wag po kayong mag-i-involve sa spiritism. Sapagkat ang spiritism po ay may mga practices. At to be honest, prangkahan na ito. Ito ay isang demonic practices. Siguro, kung may nakakaalam lang ng istasyong ito at isa kang espiritista at maipihit mo ito, makapanood ka mismo live, pwede ka mag-message sa akin sapagkat pwedeng maging reaksyon ng iba na, Pastor, ang sakit mong magsalita na sa demonyo yan. Yes, sa demonyo talaga yan. Okay, dahil ang pinagbabawal ito ng Diyos noon pa man. Matapos na ilabas o palayain ng Diyos ang mga Israelita sa pagkakaalipin mula sa Ehipto, nagbigay ang Diyos ng mga batas o mga panuntunan na dapat nilang gawin at di dapat gawin. At isa po ito na ipinagbawal ng Diyos sa kanyang bayang pinili noon pa man. At dahil ito ay nasusulat sa banal na kasulatan, inabot tayo sa ating panahon, ito din ay aral na dapat nating isaalang-alang. Ano po? Ang Diyos mismo ang nagsabi na ang sinumang tao na kumakausap sa espiritu ng namatay na o sa kaluluwa ng namatay na at nagpa-practice ng panghuhula, ng panggagaway, ng pangtatawas, o ano pang mga demonic o yung tinatawag nating occultism, kasalanan sa Diyos yan, Sir Maximo Peralta. Sinasabi ko po sa inyo sa ngalan ng Panginoong Kristo, itigil mo na yan. Okay? Umalis ka na sa pagiging espiritista sapagkat hindi ako mapapaniwala na iyan ay sa Diyos. Dahil kung iyan ay sa Diyos, hindi yan ipagbabawal ng Diyos. Okay? Ganun lang kasimple. That's why kung kayo ay may malawak pang at malalim pang pagsusuri,
kapag sasapit po ang mahal na araw o kaya mga piling araw na ang mga espiritista po ay nananalangin, kumukonsulta para yung kanilang karunungang hindi galing sa Diyos ay kanila pong sabi nga ng iba, mapakain daw ng orasyon. May babasahin ako sa iyo, Sir Maximo Peralta, at sa mga nakikinig ngayon, mula sa Gawa, Kabanatang 11, talatang 11 at hanggang talatang 20. Kung may Biblia kayong katabi, pwede ho ninyong basahin. Ganito ang nasusulat. Ito yung sa panahon ng apostol. At hindi kakaunti sa mga nagsisigamit ng mga kabihasnang mahika ay nagsipagtipon ng kanilang mga aklat at pinagsusunog sa paningin ng lahat at kanilang binilang ang halaga niyaon at nasumpungang may 50,000 putol na pilak. Para maintindihan natin itong kababasa ko lang, nung panahon po na ang mga apostol ay nangangaral sa kanilang kapanahunan, mayroon pong mga nagpa-practice po ng karunungang itim. Yung mga aklat na ginagamit nila dito ay isinuko nila sa mga apostol. At ang ginawa naman ng mga apostol, ito ay kanilang pinagsusunog. Yan, pinagsusunog. Ibig sabihin, totoo talaga noon pamang araw na may tinatawag na mga occultism. Occultismo, tulad ng spiritism, na sinasabi nga po dito at tinatanong ni Sir Maximo Peralta, totoo po yan. Pero yan ay labag sa aral ng Diyos. Wag na ang sinumang tao ay pupunta sa isang sementeryo, sa mga libingan o kaya kumukonsulta sa kaluluwa ng namatay na. Kaya nga kasalanan din sa Diyos yung tinatawag na spirit of the glass. At iba pang mga ginagawang pamamaraan para ang sabi nila, makausap nila ang kaluluwa ng mga namatay na. But again, malawak itong pag-aaral na ito. Gusto ko lamang sagutin ang tanong ni Sir Maximo Peralta kung yan ba'y kasalanan. Opo, kasalanan. Dahil yan ay kasalanan, Sir Maximo Peralta, itigil mo na yan. Tularan mo yung mga tao sa panahon ng mga apostol, nung marinig nila ang aral ng Diyos, pinaniwalaan nila ito at sumampalataya sila sa Panginoong Kristo, at dahil sila ay kumikilala na sa tunay at buhay na Diyos, yun ang nagbunsod sa kanila para isuko nila sa mga apostol ang mga karunungang itim na nasusulat sa mga aklat, kaya sinunog sa harapan ng madla yung mga aklat na yun at pagkamamahal ng halaga noon. Sasabihin ng iba, okay lang naman kung may mag-message sa akin ngayon at hindi kayo naniniwala, wala kong problema na po ninyo yan. Pero ayon sa aral ng Panginoon, totoo ito, na kahit sa ating modern generation, kahit sa ating modernong panahon, umiiral pa din po ito. Umiiral pa din po ang spiritism. Alam niyo ang lawak nito Maraming taon na nakalipas, tinalakay ko ito about occultism. Mahaba ito pero sinagot ko lang ang tanong ni Sir Maximo Peralta. Sir Maximo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon, at sakali man na may gayon din po kayong ginagawa, itigil nyo na po yan. Nagkakasala kayo sa Diyos at ipinapahamak lamang ninyo ang inyong kaluluwa, sapagkat ang ganyang kaalaman ay hindi galing sa Diyos. Yan ay may tinatawag na demonic practices. Yan ay kumukuha ng karunungan at kapangyarihan galing sa demonyo. Kaya siguro may magre-react, Pastor, dalawang klase ang spiritism. Pwedeng sabihin nyo sa akin may sa Diyos at may sa hindi.
para lamang idepensa ang sarili. But again, bawal ito sa Diyos eh. Bawal ito sa Diyos. Kung magpa-practice ka man lang ng ganitong mga ginagawang hindi maka-Diyos, bakit hindi ka na lang lumapit, maniwala sa mga aral ng Diyos, katulad ng mga manghuhula, espiritista, manggagaway at mga mananawas nung panahon ng mga apostol, isinuko nila ito sa Panginoon. Magandang umaga po kay Ma'am Anita, Sister Anita Piña. Ano po? At magandang umaga din po kay Sister Lourdes o kay Ma'am Lourdes Garrido. Okay po. Tuloy po tayo. So yan ang sagot ko sa iyo, Sir Maximo Peralta. Hindi sana ito ang aking tatalakayin, pero dahil sa tanong na ito, mahalaga ito, kaya ito ay aking sinagot. Ano po? Kaya ang masasabi ko lamang sa mga nakikinig ngayon na siguro ay mga espiritista din, na katulad ni Sir Maximo Peralta, uulitin ko po at bibigyan ng diin. Sa pangalan ng Panginoong Kristo, itigil nyo na yan. Isuko nyo yan sa Panginoon dahil yan ay bawal sa Diyos. Yan ay kasalanan sa Diyos. Kahapon natalakay ko rin na isa sa kasalanang makakapagdala sa tao sa impyerno ay ang panghuhula. Ang pangkukulam. Alam nyo, malawak ito eh. Part ito ng occultism, yung spiritism, necromancy, telekinesis, sorcery, witchcraft, zodiac signs, horoscope. Alam nyo ba na lahat yan ay nabibilang sa tinatawag na occultism? Tulad nitong tinatanong ni Sir Maximo Peralta na isa siyang espiritista. Pero uulitin ko, itigil mo na yan. Maraming klase ang occultism. Nabibilang nga po dyan ang spiritism, yung astral projection, yung hypnotism. Marami yan mga minamahal kong mga tagapakinig. Lubos-lubosin ko na sa natitira kong minuto para sa kapakinabangan ni Sir Maximo Peralta at sa mga nakikinig din ngayon, baka kayo ay may ma-encounter na katulad nito. Ito ay pinapaliwanag ko lamang doon sa mga naniniwala. Ngayon kung sasabihin nyo, nasa modern generation na tayo, pastor, moderno na ang panahon natin ngayon, hindi yan totoo. So, again, problema mo yan. Pero paprangkahin kita, ang tinuturo ko dito ay aral ng Diyos. There are several truths about occultism. Number one, mamadaliin ko ito, yung tinatawag na natural. Actually, there are three characteristics of occultism. Number one, natural. Yung natural lang, yung mga alam niyo po, pagka binigyan ko ito ng diin, marami akong masasaling. Sigurado akong may magre-react sa akin dahil sasabihin nila, mabigat pastor yung pinagtuturo mong yan. Pero iyon naman ang layunin ng programang ito, para dalihin tayo sa aral ng Diyos. Kaya may tatlong katangian ang occultism. Una, natural. Ibig sabihin ng natural, yung mga nakikita nating may mga, ang tawag dyan, yung mga oro-orasyon, mga anting-anting, yan, mga, ano tawag sa iba pang term yan, yan. Pangalawa, supernatural. Pag sinabi natin supernatural, above or beyond what is natural. Yan yung nakikita natin na mga, sabi nila, kung sa YouTube manonood kayo, mga taong may human powers daw, may mga hindi pangkaraniwan. Pangatlo, mystical. Pag sinabi nating mystical, mystery, secret, something hidden or unknown. Yan ang mystical. Kaya dyan nag-ooperate sa ganyang kaparaan na nag-ooperate
ang tinatawag na okultismo. Ano? Kaya pinapaliwanag ko po ito kay Sir Maximo Peralta. Ano po? Dahil mahalaga na abang may oras pa, isuko mo na yan sa Panginoon, Sir Maximo Peralta. Kung kung total nag-message ka sa akin sa Messenger, ay pwede ho tayong mag-meet. Pwede po tayong mag-usap personal upang kung gusto nyo lang para malubos kong maipaliwanag sa inyo ang mga aral ng Panginoon kasi naniniwala ako kinakausap ka na ng banal na Espiritu. Kailangan mo na yang isuko bago maging huli ang lahat. Sapagkat hindi yan sa Diyos. Okay? Kung may magdidepensa sa akin, Pastor, nanggagamot man lang ako na walang orasyon, di manggamot ka, siguraduhin mo lang na wala kang kinukonsultang o hindi ka nananalangin sa masamang espiritu. Hindi ka humihingi ng kapangyarihan kay Satanas para sa panggagamot. Kaya wag ko kayo bastang naniniwala sa mga nanggagamot, na okay lang sana yung natural, na tinatapal-tapalan ka ng dahon, okay lang yon. Pero pagka may kasama ng orasyon na ang kinukonsulta ay masasamang espiritu, delikado yan, mga minamahal kong mga tagapakinig. Pagka kayo may sakit, pag kayo may sakit, unang-una nyong gagawin, manalangin sa Diyos, ang dakila nating manggagamot. Ngayon, liban kung ang Diyos nagpahayag sa iyo, ginabayan ka para magpa-ospital, magpasuri sa isang doktor, di gawin mo. Pero wag na wag kang lalapit sa mga tao na ang panggagamot ay may kasamang pagkonsulta sa masasamang espiritu. Kaya ito po ang paliwanag ko sa iyo, Sir Maximo Peralta. Magandang umaga po kay Ma'am Claire Dacuya Ricafort. So, yan po. Dahil sa kakulangan ng ating oras, umaasa po ako, Sir Maximo Peralta, na nasagot ko ang inyong tanong. Direkta ka nagtanong sa akin ng prangkahan din po ang aking sagot sa iyo. At kung gusto nyo po na magkita tayo, pwede naman para lubos kung itong may ipaliwanag sa inyo. Okay, wag po kayo mag-alala. Sagot ko po ang merienda. Okay po. Basta magkita tayo kung gusto mo. Okay? So sige po, hanggang dito na lamang mga minamahal kong mga tagapakinig. Binigyan ko lamang ng sagot ayon sa aral ng Diyos na nasusulat sa banal na kasulatan na ang pagiging espiritista, panghuhula, pangkukulam, panggagaway, pananawas, at iba pang mga demonic practices. Iyan ay kasalanan sa Diyos at yan ay ipinagbabawal ng Diyos. At dahil yan ay kasalanan at bawal sa Diyos, tigilan nyo na po yan. Tularan ninyo yung mga tao sa panahon ng apostol na isinuko nila yan sa Panginoon, sa mga apostol, at tinanggap nila ang Panginoong Kristo sa kanilang buhay. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay, Panginoon, dinadalangin ko po ang aking mga nakikinig, ang mga nanonood at magre-replay pa nito na kung sakali sila ay makarelate sa mensaheng ito, bigyan sila ng kaliwanagan ng iyong banal na Espiritu. Purihin ka, Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Susunod na po ang Kakampi Network News, ihatid ni Sir John Bernas. Ako po ang inyong lingkod, Pastor Luis Bolaños. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.